Ito ang pinaka-nakakatakot na bilangguan sa buong mundo. Kahit sinong kriminal na mapalaya mula rito ay magiging isang Panginoon sa kani-kanilang lugar. Ngunit sa sandaling ito, silang lahat ay yumuyuko sa isang binatilyo. Dahil lang 3 taon na ang nakalipas, kusang pumasok ang binatilyong ito sa bilangguan. Ang napakabigat na electromagnetic na tarangkahan ay hindi lang niya sinipa at pinatalsik, kundi pati ang 4 bilyong bilanggo sa loob ay binugbog niya buong gabi. Mula noon, ikaw na ang naging hari ng bilangguan. Sa sandaling ito, nang marinig ni Ouyang Hai na ang lupang binili niya sa halagang 2 bilyon ay tinatayang bibilhin lang sa halagang 200,000. Biglang kumirat ng husto ang kanyang puso. Gayunpaman, muling tiningnan ni Ouyang Hai si Ouyang Chen at tinanong kung may kakaiba ba itong ipinapakita. Tulad ng pagiging wala sa sarili, pagkahilo, o biglaang pagbagsak, ngunit umiling lang si Ouyang Chen. Wala, napakakalmado niya. Kumunat ang noo ni Ouyang Hai at nag-isip sandali. Pagkatapos ay huminga siya ng maluwag. Kung gayon, mukhang walang kinalaman si Chen Pingan dito. Kung talagang marunong siyang maglagay ng porma sayon at magsagawa ng ritual, marahil ay kailangan kong pag-isipang muli ang kasunduan sa kasal nila ng aking anak. Ngunit sayang, wala siyang ganoong kakayahan. 200,000. Ang hamak na iyon. Nangangarap pa. Lumapit din si Xu Tianlong. Noong una, akala ko ikaw ang may kagagawan nito. Hindi ko inaasahan na ang lupaing ito pala ay isang lupain ng kamatayan na may lason. Imposible na itong i-develop. Ngayon, umaasa na lang tayo sa paraan ng Provincial Investigation Team bukas. Kung wala rin silang magagawa, babaguhin ng probinsya ang plano sa pamumuhunan. Masasayang lang ang lupa. Kinumpirma niya kay Master Ge na ang lupain ng kamatayan na may lason ay itinakda ng langit. Hindi gawa ng tao, kahit na may makagawa nito. Mangangailangan ito ng hindi bababa sa 50 taon. Imposibleng magawa ito ng hamak na si Chen Pingan. Hay, napabuntong hininga si Ouyang Hai. Kahit na ito ang unang bayad, masakit pa rin sa puso ang pagkawala ng ilang daang milyon. Tingnan na lang natin bukas. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang balita na ang lote 140 ay isang lupain ng kamatayan na may lason. Nagkagulo ang buong lungsod. Lahat ay umiiwas dito. Sino ba ang gustong tumira sa isang lugar na malas? Kinabukasan, napakaraming tao sa paligid ng lote 140. Hindi bababa sa ilang libong tao ang nagtipon dahil dumating na ang Provincial Investigation Team na pinamumunuan ni Professor Li Huawen, ang direktor ng Plant and Animal Research Institute. Nagbulungan ang mga tao. Narinig ko na si Professor Li ay isa sa mga nangungunang eksperto sa halaman at hayop sa probinsya. At kilala rin siya sa buong bansa. Sa pagkakataong ito, siya ang namumuno, at mayroon pang higit sa 10 eksperto mula sa probinsya na tutulong. Siguradong malulutas nila ito. Kailangang malutas. Kung hindi, masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Kagabi, nanaginip pa ako ng masama. Nakatuon ang mga mata ng mga tao sa gitna ng lote. Higit sa 10 eksperto na nakasuot ng puting laboratory gown ang kumukuha ng mga sample at nagsasaliksik. Nakatayo ka rin sa gilid at nanunood. Mapangot siyang sinabi ni Zhang Shuang. Ang manloloko, may mga nagsasabing siya ang may kagagawan nito. Ngayon, kumalat na ang balita na ito pala ay isang lupain ng kamatayan na may lason. May mga tao pa ring nag-aangat ng sariling bangko. Nagkibit balikat ka, tamad magpaliwanag. Kahit magpaliwanag ka, walang maniniwala. Pinigilan ni Ye Yaoqin si Zhang Shuang. Kung magsasalita ka pa ng masama, bumalik ka na agad sa Imperial Capital. Kinuha niya ang Jade Talisman. Alam ni Ye Yaoqin ang iyong intensyon. Natural lang na poprotektahan niya ang binibini. Nagtatampo si Zhang Shuang. Pakiramdam niya ay lalo kang nahuhulog sa kanya. Nagbago ang kanyang isip at sinabing, sige, hindi ko na siya pag-uusapan. Pero sinabi mo kagabi na makukuha mo ito. Bakit wala pa rin? Tungkol dito, wala ka ring masabi. Ang Master Hu na iyon. Nang ahas siyang gumawa ng kasinungalingan tungkol sa lupain ng kamatayan na may lason. Kung sinabi niyang hindi siya kasing husay, tiyak na pupunta si Xu Tianlong para humingi ng tawad. Mahinang sinabi niya, medyo nahuli ako. Mayroon akong kapintasan, ngunit makukuha ko ang lupa. Ang problema sa lote 140, hindi nila malulutas. Kung hindi, isang galit na sigaw ang narinig mula sa likuran ninyo.
Saan galing ang walang hiyang taong ito? Nangangahas siyang suruan ang mga eksperto. Isang binatang lalaki na nakaputing laboratory gown ang mabilis na lumapit. Puno ng galit ang mukha. Kasisimula pa lang, nagpakita ka na ng kawalan ng utang na loob. Ang siyentipikong pananaliksik, paano ka magiging walang utang na loob? Nasaan ang mga security guard dito? Palabasin niyo siya. Ang boses na ito ay nakaagaw ng pansin ng lahat ng naruroon. Pati ang mga eksperto ay nagulat. Medyo nahiya si Ye Yaochin. Tutal, kasisimula pa lang ng investigasyon. Ngumiti siya at nagpaliwanag. Mga eksperto, pasensya na po. Aksidente lang po ang nasabi ko. Sana po ay huwag ninyong masamain. Walang pakialam kang sinabi. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Ang sinasabi ko ay totoo. Masakit pakinggan ang katotohanan. Hindi talaga ito malulutas dito. Mas mabuti pang gumawa na lang ng ibang pananaliksik. Sayang lang ang oras. Ito ay tungkol sa paglalagay ng porma sayon. Walang kinalaman sa siyensya. At saka, ang dulo ng siyensya ay metapisika rin. Anong sabi mo? Galit na galit ang binatang lalaki. Bilang isang eksperto, ang kanyang mga salita ay kumakatawan sa pangwakas na desisyon. Sino ang mangangahas tumutol? Malamig siyang sinabi. Kung hindi namin malulutas, ikaw ba ang makakalutas? Subukan mong lutasin ito. Hindi ko pa nakuha ang lupa. Kaya natural lang na hindi ko ito lulutasin. Lalong nanlisik ang mga mata ng binatang lalaki. Wugang. Anong nangyayari? Dahan-daang lumapit si Professor Li Huawen. Lumingon si Wugang. Professor Li, ang taong ito ay puro kalokohan ang sinasabi. At nanunulsul pa ng mga tao. Sinasabi niyang hindi natin ito malulutas. At pinapaalis niya tayo. Ang dumating ay ang opisyal na pinuno ng mga eksperto. Si Li Huawen. Pagkarinig nito, kumunat ang kanyang noo at hindi masayang tumingin sa iyo. Pagkatapos ay humarap siya sa mga tao at sinabing, mga mamamayan ng Tianhai, narinig ko ang mga usap-usapan tungkol sa lugar na ito. Ngunit pakiusap, huwag kayong basta-basta maniwala, lahat ay dapat nakabatay sa siyensya. Tiyak na mahahanap natin ang pinagmulan ng problema. Sumang-ayon din si Wugang. Lalo na, huwag kayong maimpluwensyahan ng panunulsol ng ilang tao. Dahil ang ilang tao ay may anti-social personality. Pagkasabi pa lang nito, muli kang nagsalita, hindi ako anti-social. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi nyo ito malulutas. Hindi na napigilan ni Li Huawen. Malamig siyang sinabi, kung manggugulo ka pa, agad kang paaalisin. Sinaman ka ng tingin ni Zhang Shuang. Na para bang alam niyang nagpapapansin ka pa rin. Nag-isip si Ye Yaochin. Professor Li, posible kayang tama siya. Talaga bang hindi nyo ito malulutas? Pagkasabi nito, muling nagbulungan ang mga tao sa paligid. Posible kayang binigyan ni Chen Ping'an si Binibining Ye ng gayuma. Para sa kanya, kinakalaban pa niya ang mga eksperto. Medyo nagulat siya. Sa ganitong okasyon, tinutulungan pa pala siya nito. Binibining Ye, paano mo mapagkakatiwalaan ang isang taong galing sa kulungan? Sa sandaling iyon, lumapit sina Xu Tianlong. Kusang ipinakilala ni Professor Li. Ito si Binibining Ye ng pamilyang Ye sa Imperial Capital. At ito naman ay nagtatrabaho para kay Binibining Ye. At nakulong pa. Ang pamilyang Ye sa Imperial Capital ay isang tanyag na pamilya. Nang marinig ito ni na Professor Li at Wugang, hindi nila maiwasang tumingin kay Ye Yaochin ng may hindi makapaniwalang tingin. Hindi masayang sinabi ni Li Huawen. Binibining Ye, dahil galing ka sa isang tanyag na pamilya, dapat kang maging mas maingat sa iyong mga conclusion. Sumali na rin sa usapan si Ouyang Hai. Professor Li, hindi basta-basta gumagawa ng conclusion si Binibining Ye. Nakinig lang siya sa salita ng isang hamak na tao. At si Chen Ping'an, alam kong kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Gusto mong makuha ang lupaing ito. Ngunit ang sadyang panunulsol ng mga tao para magdulot ng negatibong epekto, napakababa niyan. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Kung sinasabi mong nanunulsol ako, kung gayon, naitanong ko na ba kung nalutas na ang problema sa lupaing ito? O kaya, Professor Li, nangangahas ka bang garantiyahang malulutas mo ito? Namula ang mukha ni Li Huawen sa tanong. Sa katunayan, katatapos lang niyang gawin ang paunang investigasyon. Ngunit habang lalo siyang nag-iimbestiga, lalo siyang nagugulat, sa buong buhay niya ng pananaliksik sa halaman at hayop. Hindi pa siya nakakita ng ganito kakaibang bagay. Sa lupaing ito, may mga ahas,
alakdan, at iba pang makamandag na nilalang na magkakasamang nabubuhay. Mahirap paniwalaan. Manahimik ka. Galit na galit si Wogang. Ikaw na hamak na bilanggo. Ang antas ni Professor Lee. Ikaw ba ang karapat-dapat magtanong? 20 taon na ang nakalipas. Ang Southern Scan ay namamatay. Si Professor Lee ang namuno sa pagpapabuti ng mga pananim. Tiniyak ang pagkain ng milyon-milyong tao. 15 taon na ang nakalipas. Bumaba ang produksyon ng mais sa Hilaga. Siya ang gumawa ng Starch Castle para sa produksyon. 10 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng peste sa kanluran. Si Professor Lee ang nagsaliksik ng gamot para pigilan ang pagkalat ng sakuna. 50 taon nang nagtatrabaho ang propesor. Nanungkulan bilang direktor ng Provincial Plant and Animal Research Institute. Ikaw na kriminal na nakulong. Anong karapatan mong hindi siya igalang? Nang marinig ito ng mga manunood, napuno sila ng paggalang. Sunod-sunod silang tumingin ng masama kina Shu Tianlong. Nakatitig sila sa iyo. Ang kanilang layunin ay ipahiya ka. Pilitin si Binibining Ye na iwan ka. Ngunit nanatili kang kalmado. Hindi natitinag. Huwag nang pag-usapan ang walang kaugnayang nakaraan. Isang tanong lang. Ang kasalukuyang sitwasyon. Malulutas ba? Oo o hindi. Napakayabang na tao. Kung hindi malulutas ni Professor Lee. Ikaw ba ang makakalutas? Ilang eksperto na nakasuot ng puting laboratory gown ang agad na lumapit. Galit na pumupuna. Si Professor Lee nga ay walang magawa. Ano pa ang karapatan mong sumagot? Wala kang alam sa siyensya. Isa ka lang hamak na nagpapapansin. Puno rin ng galit si Zhang Shuang. Masamang nakatitig sa iyo. Kalmadong lumingon kay Li Huawen. Professor Lee. Itinaas ni Li Huawen ang 3 daliri. Matatag siyang sinabi. 3 taon. Sa loob ng 3 taon. Aalamin ko ang dahilan. Nang marinig ito, sabay-sabay na umunat ang dibdib ng mga eksperto. Naniniwala sila sa sinabi ni Professor Lee. Hindi pa siya kailanman nabigong tumupad sa pangako. Nang marinig ang haba ng panahon, biglang nagbago ang mukha ni na Shu Tianlong at Ouyang Hai. Huwag nang sabihing 3 taon. Kahit 1 taon ay hindi pwede. Kailangang malutas ito ngayon. Kung hindi, hindi maaalis ang epekto. Muling magpaplano ng pamumuhunan ang probinsya. Nagkamali ng akala si Wogang na nasa sabik si Ouyang Hai. Si Professor Lee ay hindi kailanman nabibigong tumupad sa pangako. Kung sinabi niyang 3 taon. 3 taon nga. Kung gusto mong mabilis, hayaan mo siyang lutasin. Ang galing niya. Sabi niya. Itinuro ka. Ang ibang mga eksperto ay mapanuyang nagsalita rin. Bilanggo. Nagbigay na ng pangako si Professor Lee. Nasiyahan ka na ba? Kung hindi ka nasiyahan, ikaw na mismo ang lumutas. Walang intensyong nagsalita, ngunit may nakarinig. Nagkatinginan sina Ouyang Hai at Shu Tianlong. Lumapit si Shu Tianlong kay Chen Ping'an. Ang lupaing ito, 200 milyon. Ibebenta ko sa iyo. Dito mismo tayo pipirma ng kontrata. Kahit na malulugi siya, mas mabuti pa iyon kaysa hayaang nakatiwangwang. Ang pagbebenta kay Chen Ping'an ang tanging paraan. Walang pakialam kang sumagot. Siyempre gusto ko. Ngunit 10,000 lang ang ibibigay ko. Ano? 3 boses ang umalingaw-ngaw sa eksena. Ang unang 2 ay kina Shu Tianlong at Ouyang Hai. 10,000. Tapos na. Ang huling isa ay kay Zhang Shuang. Chen Ping'an. Nababaliw ka na ba? Ang lupaing ito. Kahit 1 sentimo ba ang halaga nito? Pagkatapos ng 3 taon, malulutas ang problema. Ngunit mangangailangan pa ng malaking pondo para i-develop. Kapag hindi na ibenta, mas malaki pa ang malulugi. Naiintindihan mo ba ang merkado? Tinaasan mo ng kilay at ngumiti. Mahal ba ang 10,000? Kung gayon, 5,000 na lang. Halos sumabog sa galit si Shu Tianlong. Ginamit niya ang 1.3 bilyon para bilhin ang lupaing ito. Ang 5,000 alok ay isang malaking insulto. Nagngangalit sa galit si Zhang Shuang. Binibining Ye, hahayaan mo na lang ba siyang magkalat ng ganito? Kahit 1 piso ay gastos pa rin ng kumpanya. Naniniwala ako sa kanya. Matunag ang boses ni Ye Yaochin habang tinitingnan ka. Marahan ang kanyang tingin. Ngumiti siya. Ang sinasabi ng iba, hindi ko dapat pakinggan. Ping'an, gusto mo ba talaga ang lupaing ito? Ang mga salita ni Ye Yaochin ay nagpagulat sa mga tao sa paligid. Si Binibining Ye ay ganoon pala tiwala kay Chen Ping'an. Mayroon ba silang relasyon? Bahagyang nagdilim ang mukha ni Ouyang Chen. Sa gitna ng mga tao,
Ikinuyom ni Chi Chuanjiao ang kanyang mga kamao. Na para bang may sama ng loob siya sa iyo. Ngumiti ka kay Ye Yaochin at sinabing, gusto kong ibigay sa iyo. Pagkasabi pa lang nito, narinig ang mga hindi nasisiyahang boses sa paligid. Tila iniisip nilang niloloko mo lang si Ye Yaochin. Ngunit lalong natuwa sa pagtawa si Ye Yaochin. Lumingon siya. Ang lupaing ito, isang presyo lang. 40 milyon. Binibini. Galit na galit si Zhang Shuang na halos mamatay na. Gusto na niyang maging isang asasin para patayin ka. Mabilis na sinabi ni Shu Tianlong. Kahit kaunti ay mababawi. Mas mabuti pa iyon kaysa maghintay hanggang sa huli at malugi pa. Mabilis na dinala ang kontrata. Pumirma ang dalawang panig. Si Ouyang Chen na hindi pa nagsasalita ay sa wakas ay malamig na sinabi. Chen Pingen, napakabuti naman sa iyo ni Binibining Ye. Mukhang magaling ka talagang manligaw ng babae. No, bahagya kang ngumiti. Hindi sumagot. Si Shu Baoshi na nasa tabi ay nagsalita. Binabati kita, Ginoong Chen, sa pagkakuha mo sa lupaing ito. Tandaan mong huwag mong bibiguin si Binibining Ye. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Sadyang nang-aasar si Wugang. Professor Lee, sa tingin ko, ang paglutas sa problema ng lupaing ito ay mangangailangan ng mas mahabang panahon. Bakit hindi natin ito pahabain hanggang 7 taon? Para magkaroon ng isang matatag na solusyon. Sunod-sunod na sumang-ayon ang ibang mga eksperto. Tama, ang 7 taon ay masyadong maikli pa. Baka 10 taon pa ang kailangan. Hindi tumutol si Li Huawen. Tila tinanggap niya ang mungkahi. Narinig ang mga tawanan mula sa mga tao sa paligid. Natural lang na naiintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Hayaan si Chen Pingen na magyabang. Dahil may suporta siya mula kay Ye Yaochin. Kahit si Professor Li Huawen ay nangangahas siyang kalabanin. Nararapat lang sa kanya. Ito ang karma. Gayunpaman, sa sandaling iyon, walang pakialam kang sumagot. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Ang lupaing ito ay inihanda para kay Binibining Ye. Sino pa ang may problema? At sila ay perpektong magkapareha. Malulutas ito ni Binibining Ye. Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Bago pa makapag-react ang mga tao, hinawakan mo na ang kamay ni Ye Yaochin. Sa harap ng mga tingin ng lahat, pumasok kayo sa lote 140. Huminto ka, ngumiti sa kanya, at sinabing, Yaochin, naniniwala ka sa akin. Paano kita maaaring biguin? Tumango si Yaochin. Tiningnan ni Ye Yaochin ang iyong mga mata. Walang anumang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, tinitingnan ni Ye Yaochin ang iyong mga mata. Walang anumang pag-aalinlangan. Tumango siya. Sa susunod na segundo, shua. Kitang-kita ng mga mata, mula sa gitna ng dalawa. Yumayanig ang damuhan. Hindi mabilang na makamandag na insekto ang nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon. Tumaas ang temperatura sa paligid. Para bang sikat ng araw ang tumatama sa katawan. Paano nangyari yun? Lahat ng naruroon ay nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Talagang tumakbo ang mga makamandag na insekto. Gayunpaman, hindi pa rito natatapos ang lahat. Pagkatapos dumaan ng isang banayad na hangin, nagsimulang mamukadkad ang mga bulaklak. Iba't ibang kulay, nagpapagandahan. Narinig ang huni ng mga ibon. Mula sa lahat ng direksyon, lumipad ang mga kawan ng ibon. Lumilipad ang mga maya at layang-layang. Tunay na isang makulay na simoy ng tagsibol ang humahaplos sa mukha. Muling nabubuhay ang lahat ng bagay. Boom! Ang magandang tanawin sa harap nila ay labis na ikinagulat ng lahat. Sina Li Huawen, Ouyang Hai, at iba pa ay natulala. Si Ye Yaochin ay parang nahibang. Inikat ang tingin sa paligid. Hindi niya mapigil ang mapaiyak. Sa huli, tumuon ang kanyang tingin sa iyong mukha. Tumayo siya sa dulo ng kanyang mga daliri at hinalikan ang iyong mga labi. Marahan siyang sinabi, pakiramdam ko. Ngayon ang pinakamasayang araw ko. Shu alala. Ang usapan sa eksena ay umalon na parang tubig. Ang panganay na binibini ng isang tanyag na pamilya ay hinalikan ng isang hamak na manggagawang galing sa kulungan. Nagkarelasyon sila. Ang kwento ay naging realidad. Nang makita ni Ouyang Chen ang eksenang ito, naramdaman niyang parang tinusok ang kanyang puso. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Ikinuyom ni Chi Chuanjiao ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Halos bumaon na ang kanyang mga kuko sa laman. Nagpalitan ng tingin sina Shu Tianlong at Ouyang Hai. Naramdaman nilang seryoso ang problema.
Si Chen Pingan ay kaaway ng dalawang pamilya. Kung talagang magkakasama sila ni Binibining Ye, hindi masukat ang magiging kahihinatnan. Sabay silang tumalikod at umalis. Kailangan nilang mag-isip ng paraan para harapin ito. Galit na galit si Xu Baoshi sa kanyang puso. Ayon sa plano, siya dapat ang kapareha ni Ye Yaoqin. Apelyidong Chen. Darating din ang araw na pagbabayaran mo ito. May mga umalis, may mga dumating. Si Li Huawen ay tumakbo palapit na para bang nakakita ng Diyos. Hindi na niya inistorbo ang dalawa. Baliw siyang nagtanong, paano mo nagawa iyon? Ano ang nangyari? Isang buong buhay akong nagsaliksik ng halaman at hayop. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kababalaghan. Nalilito rin si Ye Yaoqin. Naiinis ka, dinilaan mo ang iyong mga labi. Ang tamis. Casual mong sinabi. Sinabi ko na, ang lugar na ito ay sadyang ginawa para sa kanya. Mariing tumutol si Li Huawen. Sadyang ginawa, imposible. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Halos gusto na niyang buksan ang iyong ulo para pag-aralan. Hindi ko alam. Simpleng sinabi mo ng 3 salita. Tumalikod ka at umalis. Walang pakiramdam. Sinisira ang magandang pagkakataon. Naisip ni Ye Yaoqin. Sumunod sa likuran. Anong pinagsasabi mo? Nang makalayo na ang dalawa, lumapit si Wugang. May paghamak sa kanyang mukha na sinabi, Professor Lee, nagpapanggap lang siyang misteryoso. Sa tingin ko, marahil ay Chinook Wind. Tiyak na nakipag-ugnayan siya ng maaga sa Weather Bureau. Alam niyang kung maghihintay pa tayo sandali, lahat ay malulutas na. Ang ganitong hangin ay kayang pataasin ang temperatura ng 30 degrees sa isang gabi. Mula taglamig patungong tag-araw, mamumukadkad ang mga bulaklak. Ha, sinampal siya ni Professor Lee. Manahimik ka. Ang Chinook ay sa taglamig. Anong panahon ito? At saka, kinuha niya ang isang bulaklak. Ito ay damo ng tag-araw. Iyon ay plum ng taglamig. Sinabi mo pang Chinook ito. Walang masabi si Wugang. Tumingala si Li Huawen. Milagro. Lumalabas na ang dulo ng siyensya ay metapisika. Kasabay nito, kumalat sa buong Tianhai City ang usap-usapan. May nagsasabing isa kang feng shui master. May nagsasabing si Ye Yaoqin ay isang babaeng itinakda ng langit. Mayroon ding nagsasabing kayo ay perpektong magkapareha. Ang lote 140 sa Tianhai City ay itinuturing na isang lupaing puno ng biyaya. Tumaas ng husto ang presyo ng lupa. Ang halaga nito ay tinatayang hindi bababa sa 3 bilyon. 50 milyon para sa 3 bilyon. Ang halaga ay tumaas ng 60 beses. Paano mo nagawa iyon? Nakaupo sa kotse. Komandat si Ye Yaoqin habang nagtatanong. Pakiramdam niya ay nagniningning ang iyong buong katawan. Frank ka mong sinabi. Naglagay ako ng porma sayon na partikular na nakatutok sa kanila. Basta't makuha ko ang lupa. Tanggalin lang ang porma sayon. At ayos na. Nagsalita si Zhang Shuang na nagmamaneho. Bakit hindi mo nalang sabihing ikaw si Jade Emperor? Tutal, napakaraming magagaling na tao. Wala pang nakarinig ng ganyang klaseng porma sayon. Ano ba talaga ang ginamit mong paraan? Hindi siya naniniwala, lalo na nang makita niyang hinalikan ka ni Ye Yaoqin. Lalo siyang nainis. Ano ba siya? Kahit ako ay hindi niya karapat-dapat. Bakit hahalikan siya ng isang binibining galing sa gintong sanga at daong jade? Masaya si Ye Yaoqin. Hindi na niya pinansin si Zhang Shuang. Binibini. Niloloko ka lang niya. Handa akong maloko niya. Anong pakialam mo? Masayang tumawa si Ye Yaoqin. Pagkasabi nito, namula siya, nang maisip na hinalikan ka niya sa harap ng maraming tao. Medyo nahiya siya, lalo mong naramdaman na napakabuti ni Ye Yaoqin. Ang kanyang walang kondisyong tiwala at suporta sa iyo ay isang bagay na mahirap gawin ng maraming babae. Marahil ay dapat ko na siyang piliin. Humanap ng pagkakataon para kanselahin ang ibang mga kasunduan sa kasal. Medyo namimiss mo na ang dating matapang na si Ye Yaoqin. Ngayon, naging mahiyain na siya. Parang medyo estranghero. Ding-ling-ling. Tumunog ang telepono ni Ye Yaoqin. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis niyang sinagot, Itay. Opo, sige po, ngunit, salamat po, mag-iingat po ako. Pagkababa ng telepono, excited siyang sinabi, Pingan, pinuri ako ni Itay kanina. At sinabi pa niyang basta't magkaroon pa ako ng ilang tagumpay. Hindi ko na kailangang pakasalan ang tandang iyon. Sobrang saya niya. Mula pagkabata, ang kasunduan sa kasal ay isang bangungot para sa kanya. Ngayon,
Sa wakas ay nakikita na niya ang pag-asang makansela ito. Saglit kang nag-isip at nagtanong. Kung gayon, gusto mo bang pakasalan ako? Sige, walang pag-aalinlangan na sagot ni Ye Yaochin. Ngunit pagkasabi niya nito, nagsisi siya. Ayoko, kailangan mo munang mag-propose bago ako pumayag. Pagkasabi pa lang nito, bang, malakas na yumanig ang kotse. Nakita nilang isang kotse sa likuran ang bumangga sa hulihan ng kanilang sasakyan. Paano ka magmaneho? Naiinis na si Zhang Shuang sa pakikinig sa inyong dalawa na naglalambingan. Nang mabangga pa, lalo siyang nagalit. Agad niyang itinulak ang pinto at bumaba ng kotse. Ngunit pagbaba pa lang niya, agad siyang natigilan. Sa likuran, hindi isang kotse, kundi isang malaking convoy. 9 na sasakyan, 4 na itim na Land Rover sa harap at likod, at isang marangyang Rolls-Royce sa gitna. Ang unang Land Rover ang bumangga sa hulihan ng kanilang sasakyan. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng kotse. 30 bodyguard na nakaitim na salamin ang nakatayo sa magkabilang gilid. Nakakapangilabot ang kanilang tindig. Bumukas ang pinto ng Rolls-Royce. Isang binatang lalaki na nakasuot ng mamahaling custom-made na suit ang lumabas. Puno ng kayabangan ang kanyang mukha. Zhou Chenkun. Nakilala siya ni Zhang Shuang. Zhou Chenkun. Nakilala rin siya ni Ye Yaochin sa pamamagitan ng rearview mirror. Sino siya? Gulat mong tanong. Hindi sumagot. Lumapit si Zhou Chenkun sa kotse at kumatok sa bintana. Nang ibaba ang bintana, mapanghamak kanyang tiningnan. Ikaw ang hamak na palakang hindi karapat-dapat sa entablado. Zhou Chenkun. Pangit ang mukha ni Ye Yaochin. Magsalita ka ng maayos. Si Chen Pingan ay tao ko. Ano ba talaga ang ginagawa mo sa Tianhai? Bilisan mong sabihin. Pagkatapos, umalis ka na agad. Hindi pinansin ni Zhou Chenkun ang ugali ni Ye Yaochin. Ngumiti siya at sinabing, Ate Ye, matagal na tayong magkakilala. Para sa isang tagalabas, sinasabihan mo ako. Sobrang nasasaktan ako. Ate, ang tawag niya. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay mapanghamak. Nang lumingon sa iyo, mapanghamak siyang sinabi, Palaka. Isa lang ang layunin ko sa pagpunta rito sa Tianhai. At iyon ay ang patayin ka. Huminto siya sandali, nagpatuloy sa pang-aasar. Ngayon, nandito si Ate Ye. Hindi kita gagalawin. Ngunit sa hinaharap, mag-ingat ka kapag lumalabas. Baka maaksidente ka sa kotse. O makaharap ng mga masasamang tao. Hindi maganda iyon. Hehe. Nang marinig ito, tinaasan mo ng kilay at ngumiti. Ayaw kong tinatakot ako. Kung gusto mo akong patayin. Kung gayon, ako na muna ang papatay sa iyo. Habang nagsasalita, hinawakan mo ang pinto ng kotse. Handa nang bumaba, kung wala lang si Ye Yaochin sa kotse. At ayaw mong makita niya ang marahas na eksena. Kung hindi, hihilahin mo na si Zhou Chenkun papasok para tanungin. Hinawakan ni Ye Yaochin ang iyong braso. Pingan, huwag kang padalos-dalos. Tiningnan mo ang kanyang seryosong ekspresyon. Muli kang umupo. Sige. Hehe. Malamig nang umisi si Zhou Chenkun. Gusto mo pa akong saktan? Sa mata ko, para ka lang isang langgam sa lupa. Nakakatawa. At saka, ang braso mong ito, kukunin ko. Bago ka mamatay, sisiguraduhin kong tatanggalin ko ito. Itinuro niya ang braso na hinawakan ni Ye Yaochin. Pagkasabi nito, sumakay siya sa kotse. Ate Ye, magkikita tayo ulit agad. Maaari ko siyang patayin ng direkta. Pagkasakay sa kotse, walang emosyong nagsalita ang matandang lalaki na nakaitim na balabal sa likuran. Palagi siyang nasa kotse, hindi bumaba. Umupo ng maayos si Zhou Chenkun. Nangaasar siyang sinabi, bakit gagamit ng malaking kutsilyo para pumatay ng manok? At saka, nandyan pa si Ye Yaochin. Kung sadya siyang hahadlang, maraming magiging problema. Maghintay pa tayo. Magkakaroon pa ng pagkakataon. Nanahimik ang matandang lalaki na nakaitim na balabal. Inutusan ni Zhou Chenkun ang tsuper na pumunta muna sa Waihu Mountain Villa. Pagdating sa Tianhai, kailangang bumisita sa lokal na ahas. Hindi, dapat ay lokal na dragon. Sa harapang kotse, ipinakilala na ni Ye Yaochin ang pagkakakilanlan ni Zhou Chenkun. Taga Longcheng, ang kabisera ng probinsya. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Zhou. Ang pangatlo sa 5 pinakamalalaking pamilya sa kabisera ng probinsya. Ang malalaking pamilya ay may malawak na kapangyarihan sa probinsya. Sila ang pinakamakapangyarihang pamilya.
Kahit ang gobernador ng probinsya na si Feng Banian at ang commander ng militar na si Go Qingming ay hindi nangangahas na saktan sila. At ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Zhou, si Zhou Taishan, ay minsan nang nagligtas sa buhay ng lolo ng pamilyang Ye. Malapit ang relasyon ng dalawang pamilya. Sa mga araw na ito, mag-ingat ka. Si Zhou Chenkon ay mayabang at walang kinatatakutan. Kahit ano ay kaya niyang gawin. Hahanap ako ng paraan para mapabalik siya agad sa Longcheng. Para hindi na siya tumapak pa sa Tianhai. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Ye Yaoqin. Mayroon pa siyang isang bagay na hindi sinabi sa iyo. Iyon ay, bagamat ang pamilyang Zhou ay kaalyado ng pamilyang Ye. Kaalyado sila ng Kalabang Paksayon. Kung hindi pipiliin ni Zhou Chenkon ang paraan, hindi pipigilan ng pamilyang Ye. Ngunit kung masaktan si Zhou Chenkon sa iyong mga kamay, tiyak na magagalit ng husto ang pamilyang Ye. Kahit siya ay hindi ka mapoprotektahan. Ganyan talaga ang realidad ng lipunan. Mahina si Chen Pingen. Kaya ano man ang tama o mali, kasalanan pa rin niya. Nang makita siyang nag-aalala, hindi ka tumutol. Ngumiti ka. Mag-iingat ako. Huwag kang mag-alala. Kasabay nito, sa Zizhou Manor, naroon din sina Xu Tianlong at Xu Baoshi. Ang lupaing iyon, talagang muling nabuhay ang lahat ng bagay. Daang-daang ibon ang nagpupugay. Nagulat si Liu Yemei. Hindi siya pumunta sa eksena. Narinig lang niya. Tumango sina Ouyang Hai at Xu Tianlong. Para silang namatayan. 50 milyon para sa lupang pagkatapos ay nagkakahalaga ng 3 bilyon. Hindi pa kasama rito ang halaga ng kasunod na development. Sa huli, wala silang nakuha, at nalugi pa ng higit sa 1 bilyon. Posible kayang si Chen Pingen ay talagang may malaking kapangyarihan. Tulad ng mga usap-usapan sa labas. Nanginginig na tanong ni Liu Yemei. Nagsimula na siyang magsisi. Kung alam lang niyang ganoon siya kagaling. Dapat sana ay hinayaan niya siyang mas makasalamuha ang kanyang anak na babae. Kinagat ni Ouyang Chen ang kanyang labi. Muling sumagi sa kanyang isipan ng eksena ninyo ni Ye Yaoqin sa gitna ng lupa. Ngayon, kapag naaalala niya ito, masakit pa rin ang kanyang puso. Anong kapangyarihan? Puro lang yan masasamang pamamaraan. Galit na galit si Xu Baoshi. Sa tingin ko, tiyak na natutunan niya ang mga masasamang pamamaraan na iyon sa kulungan. Ano ang maganda sa kulungan? Narinig ko na may mga taong para manloko. Gumagawa ng mga espesyal na gamot. Isinasaboy sa lupa, para walang tumubo. Sinasamantala nila ang pagkakataon para magbenta ng gamot. Tiyak na ganoon din ang ginawa ni Chen Pingen. Kung hindi, bakit niya gagalitin si Professor Li Huawen? Tiyak na nag-aalala siyang matatagalan ang pananaliksik at mabubuko siya. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ouyang Hai at Xu Tianlong. May punto. Sa kulungan, puro mga taong tuso at mapanlinlang. Si Chen Pingen ay hindi naiiba. Hindi ito kakayahan. Malamang na isang maruming gawain. May punto ang sinabi ni Baoshi, tango ni Ouyang Hai. Malamig na suminghal si Xu Tianlong. Hamak na tao. Nangangahas siyang pagplanuhan ako. Darating din ang araw na pagbabayaran niya ito. Habang lalong iniisip ni Xu Tianlong, lalo siyang nagagalit. Umiling si Ouyang Chen. Matigas talaga ang ulo nila. Ayaw nilang kilalanin ang iyong kahusayan. Sige, kung ayaw nilang aminin, hayaan na lang. Malamig siyang sinabi. Pagod na ako. Babalik na ako para magpahinga. Biglang nagsalita si Xu Tianlong. Ouyang Hai, nakita mo na rin ang relasyon ni na Chen Pingen at Binibining Ye. Ang mga susunod na araw ay malamang na magiging mas mahirap pa. Kung hindi natin pababagsakin si Chen Pingen, maaaring mapahamak tayo. Seryoso ang mukha ni Ouyang Hai. Sino ang nagsabing hindi? Mayroon ka bang mungkahi? Tumikim si Xu Tianlong. Mayroon akong isang mungkahi, mag-alyansa tayo. Magsama tayong dalawa. Sa ganitong paraan, magiging sapat na tayong malakas. Hindi na tayo matatakot sa kapital na dala ni Binibining Ye. Ang pagpapabagsak kay Chen Pingen ay kasing dali lang ng pagpapakpak ng kamay. Saglit na nag-isip si Ouyang Hai. Pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon. Ito ang pinakamagandang paraan sa ngayon. Hindi natin maaaring hayaang patuloy na lumakas si Chen Pingen. Nagpatuloy si Xu Tianlong. Para patatagin ang alyansa, bakit hindi natin ipakasal si Baoshi kay Chen Chen? Kapag naging mag-asawa na sila, magiging isang pamilya na tayo. Matagal na niyang pinaplano ang pagpapakasal para makuha ang yaman ni Ouyang Hai. Tamang-tama ang pagkakataong ito.
Pagkasabi nito, natigilan ang lahat. Hindi inaasahan ni Xu Baoshi. Mabilis siyang tumingin kay Uyang Chen. Mainit ang kanyang tingin. Malamig na tumanggi si Uyang Chen. Hindi ako sang-ayon. Hindi pa ako handang mag-asawa. At lalong hindi ko gusto si Xu Baoshi. Magkaibigan lang kami. Hinding-hindi ako magpapakasal sa kanya. Matagal na niyang alam na niloko na ni Xu Baoshi ang maraming babae. Kung hindi 100, 80, nandidiri siya sa kanya. Kumaibat ang gilid ng labi ni Xu Baoshi. Hindi siya nagsalita. Alam ni Xu Tianlong na hindi siya papayag. Sinulsulan niya sina Uyang Hai at Liu Yemei. Kapatid na Uyang, bayaw, sa Tianhai. Ang aking Baoshi lang ang karapat-dapat kay Chen Chen. Kung hindi sila magpapakasal, paano magiging matatag ang alyansa? Kung hindi matatag ang alyansa, ang naghihintay sa atin ay ang pagkalipol. Nagpalitan ng tingin sina Uyang Hai at Liu Yemei. Alam nilang kung tatanggi sila, kailangan nilang humiwalay kay Xu Tianlong. Ang kahihinatnan ay kasing seryoso ng sinabi niya. Kaya sabay silang tumango. Sige, magiging magkamag-anak tayo. Mabilis na inihayag ni na Xu Tianlong at Uyang Hai na sa susunod na gabi. 8:00, sa Zizhou Manor, gaganapin ang kasal ni na Xu Baoshi at Uyang Chen. Sobrang nagulat ang Tianhai, si Uyang Hai, bilang pinakamayamang tao sa Tianhai. At si Xu Tianlong, isang bagong mayaman. Ang pagsasama ng dalawa ay isang malaking dagok sa Ye Corporation. Sa opisina, habang ninanamnam mo pa ang halik na iyon, galit na pumasok si Zhang Shuang. Wala kang ganang sinabi, sa susunod na papasok ka. Tandaan mong kumatok, kung hindi, diretsyong tanggal ka sa trabaho. Namula siya sa galit. Ano ka? Pinutol mo siya. Naaalala mo ba ang sinabi ng isang tao? Basta't makuha ko ang lote 140 kung ano ang sabihin ko. Pakikinggan niya. Hindi mo pa nakakalimutan, di ba? Napaatras si Zhang Shuang sa iyong tingin. Kinakabahang sinabi, huwag kang manggulo. Kung hindi, magsusumbong ako. Huwag kang kabahan. Hindi kita type. Sa ngayon, isa lang ang kailangan mong gawin. Umikot ang mga mata ni Zhang Shuang sa galit. Ang babaeng ito ay hinahabol din. Tapos sasabihin mong hindi mo ako type. Ako pa ang hindi type sa iyo. Pagkatapos ay seryoso siyang nagtanong. Anong bagay? Huwag kang masyadong lumampas sa guhit. Pagkatapos, mula sa pagitan ng iyong mga ngipin, lumabas ang isang salita. Namutla sa galit si Zhang Shuang. Ngunit napilitan siyang tiisin. Nakasimangot siyang sinabi, Boss Chen, nagsanib puwersa na ang pamilyang Uyang at pamilyang Xu. Ano ang iyong plano? Nagbago ang usapan. Idinagdag niya, Boss Chen. Pagkatapos makuha ang lote, bibigyan ng reward ng binibini ang mga empleyado. Inaasahan niyang ililibre mo kami. Gusto niya sanang itanong kung ano ang iyong plano. Ngunit naisip niyang wala kang gustong pag-usapan. Sige. Basta't biguin niya ang binibini. Kusang aalis si Chen. Makalipas ang kalahating oras, dinala mo ang mga empleyado sa Waihu Mountain Villa. Ang mga haligi ng tarangkahan na inukit mula sa puting marmol ay napakaganda. Ito ang maalamat na Waihu Mountain Villa. Napakaganda. Ang mga pumapasok dito ay pawang mayayaman at makapangyarihan. Sa buong buhay ko, sulit na ang makapunta sa ganitong lugar kahit isang beses lang. Sunod-sunod na humanga ang mga empleyado. Sobrang nasasabik. Tiningnan mo. Talagang maganda nga. Nang makita ni Zhang Shuang ang iyong itsura, lihim siyang ngumiti sa kanyang puso. Alam ko na, ang probinsya nung ito ay hindi pa nakakakita ng mundo. Ipinaliwanag niya. Ang likurang bahagi rito ay isang pribadong clubhouse. Ang harapang bahagi ay isang bar. Maaari ka ring malayang pumasok at gumastos. Sabi niya, tumingin sa iyo. Mahinang Boss Chen. Abala lang ako sa pag-iinspeksyon. Nakalimutan kong gumastos. Hindi mura rito. Kung sa tingin mo ay mahal, maaari tayong lumipat ng lugar. Ngunit sadya niyang pinili ito. Ang gusto niya ay gastusan ka ng husto. Kung aalis ka, masisira ang iyong imahe sa mga empleyado. Paano man, hindi siya talo. Nang marinig ito, lahat ng tingin ng mga empleyado ay napunta sa iyo. Ngumiti ka. Walang problema. Ang pinakamahalaga kapag lumalabas para magsaya ay ang maging masaya. Lahat ng gastos, ako ang bahala. Ang kasiyahan ang pinakamahalaga. Sabi mo, casual mong inabot ang isang card. May 100 milyon dito. Sapat na ba? Ano? Nagulat sina Zhang Shuang at ang mga empleyado.
100 milyon. Hindi ka naparito para gumastos. Naparito ka para bilhin ang Waihu Mountain Villa. Di ba? Namula sa galit si Zhang Shuang. Akala niya'y maloloko niya si Chen Ping'an. Hindi niya inaasahang siya pa ang napahanga nito. Mabilis siyang sinabi, Boss Chen, hindi maganda ang magyabang. Mamaya, kapag nag-swipe ka ng card, hindi nila ito tatanggapin. Tara na, tamad kang magpaliwanag. Pumasok ka sa loob ng Waihu Mountain Villa. Marami ka pang ganitong card. Lahat ay bigay ng mga taong iyon sa kulungan. Pagpasok sa manor, umorder ng maraming inumin, prutas, at pagkain ng mga empleyado. Bagamat hindi mura ang gastos. Nang makita nilang wala kang pakialam, gaman na rin ang kanilang loob. Nakaupo sa isang booth sa ikalawang palapag. Umiinom ka habang pinagmamasdan ng dance floor. Ginoong Nie, hindi ko na po talaga kaya. Kapag uminom pa ako, malalasing na ako. Pasensya na po. Sa di kalayuan, isang babaeng nakasuot ng office attire ang lasing na itinutulak. Namumula ang kanyang mukha, nakalugay ang kanyang mahabang buhok. Medyo hindi na malinaw ang kanyang pagsasalita. Sa gitna ng booth, si Ginoong Nie, si Nie Ren, ay may kayakap sa kaliwat kanan. May mapaglarong ngiti sa gilid ng kanyang labi. Sa tingin ko, may lakas ka pa, basta't mainom mo ang 3 basong ito. Maayos na ang ating usapan. Ha ha ha. Ang ibang mga lalaki sa paligid ay nagpakita ng sakim na tingin. Basta't malasing si Chi Chonjiao. Pagkatapos ni Ginoong Nie, sila naman ang susunod. Sanay na sila sa ganitong ayos. Chi Chonjiao, binibigyan ka ng pagkakataon ni Ginoong Nie. Dapat mo itong pahalagahan. Si Ginoong Ye at si Ginoong Zhou mula sa kabisera ng probinsya ay magkakaroon ng kooperasyon. Ang order para sa pagpapalawak ng kanilang pabrika ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Hindi mo ba gustong makuha iyon? Narinig ko na may mga tao sa iyong pamilya na tumututol sa iyong pagiging presidente. Kapag nakuha mo ang order na ito, ano pa ang masasabi nila? Bilisan mo ng uminom. Ha ha ha. Habang lalo silang nagsasalita, lalo silang nasasabik, matamis ang kanilang dila. Ang kanilang mga labi at tingin ay malayang gumagala sa katawan ni Chi Chonjiao. Na parabang nasa kanilang mga kamay na ito. Kinagat ni Chi Chonjiao ang kanyang labi. Pinilit niyang manatiling gising. Seryoso siyang nagtanong, Ginoong Nie, kapag nainom ko ang 3 basong ito, ibibigay mo ba sa akin ang order? Nagpakita ng malalim na kahulugan ang mga mata ni Nie Ren. Siyempre, kapag nainom mo, lahat ay makukuha mo. Sige, iinumin ko. Naisip ni Chi Chonjiao ang eksena sa kanyang pamilya. Galit niyang itinaas ang baso at ibinuhos ang alak sa kanyang bibig. Hindi pa nakakalahati ang alak sa kanyang tiyan. Kumulo na ito, halos masuka na siya. Nanliit ang mga mata ni Nie Ren. Binibining Chi, mukhang hindi mo na kaya. Tutulungan kita. Tumayo siya, uminom ng isang lagok ng alak, at lumapit kay Chi Chonjiao. Biglang nagliwanag ang mga mata ng mga tao sa paligid. Sunod-sunod silang pumalakpak at sumigaw ng, mabuhay. Ano ang gagawin mo? Takot na nanginginig si Chi Chonjiao. Naramdaman niya ang masamang intensyon nito. Gusto niyang tumayo, ngunit dahil sa kalasinggan, hindi niya nagawa. Nakalapit na si Nie Ren sa harap niya. Bastos niyang hinawakan ang kanyang buhok. Pinatingala siya. Pagkatapos ay yumuko siya. Papalapit na ang kanyang mga labi. Umalis ka. Desperadong nagpumiglas si Chi Chonjiao. Malakas niyang iwinasiwas ang baso ng alak. Tumama mismo kay Ginoong Nie. Matinding tinamaan si Nie Ren. Agad na yumuko ang kanyang katawan. Mabilis na tumayo ang mga tao sa mesa. Ginoong Nie, kinakabahang tiningnan ni Chi Chonjiao ang prinsipe ng Chenhong Pharmaceutical na ito. Takot na takot siya. Kung magagalit ito, hindi makakayanan ng pamilyang Chi. Tutal, malapit ang relasyon ng kabilang partido sa Ginoong Zhou mula sa kabisera ng probinsya. Nagmamadali siyang tumayo. Ginoong Nie, hindi ko po talaga sinasadya. Pasensya na po. Unti-unting bumalik sa dati si Nie Ren. Nag-aapoy sa galit. Nang ahas kang hawakan ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Hinawakan niya ang buhok ni Chi Chonjiao. Pak, pak, 2 sampal ang tumama. Napasigaw sa sakit si Chi Chonjiao. Gusto pa sanang saktan ni Nie Ren. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama. Ginoong Nie, ito ang lugar ni Ate Hong. Huwag kang manggulo. Dalhin mo siya sa labas para asikasuhin. Ate Hong, ang tagapamahala ng Waihu Mountain Villa.
Sinasabing siya ang kasintahan ng tunay na may kapangyarihan sa lugar na ito. May nagsasabi ring siya ay anak sa labas ng isang malaking tao. Iba-iba ang sabi-sabi, ngunit isang bagay ang sigurado, sino mang manggulo sa Waihu Mountain Villa ay walang magandang kahihinatnan. Nang marinig ni Nieren ang dalawang salitang, Ate Hong, mabilis siyang huminto. Ngunit hindi pa rin siya nasiyahan. Bastos na babae, pinapainom kita ng alak dahil pinahahalagahan kita. Ngayon, hindi ko na kailangan ng inumin mo. Gamitin mo ang bibig mo para pakainin ako ng alak. Ngayon, kung hindi ako iinom ng masaya, bukas, sisirain ko ang pamilyang Chi. Pagkasabi nito, muli siyang umupo. Umiiyak si Chi Chonjiao na parang ulan. Hindi nagsisinungaling si Nieren. Ang Xianhong Pharmaceutical ay talagang may ganoong kakayahan. Lalo na't nakipag-ugnayan pa sila kay Ginoong Zhou. Nagmakaawa siya. Ginoong Nie, pasensya na po. Talagang nagkamali po ako. Sunod-sunod na sumang-ayon ng iba. Ang makainom para kay Ginoong Nie ay isang biyaya para sa iyo. Dapat mong sunggaban ang pagkakataon. Bilisin mo. Lalong dumami ang luha ni Chonjiao. Ngayon lang, sa pulong ng pamilya, malinaw niyang inihayag na hindi siya makikipagkumpetensya para sa mga materyales at proseso ng lote 140. Nagdulot ito ng galit ng marami. Nagbigay siya ng isang panata na makakakuha siya ng bagong kontrata. Kung hindi, magre-resign siya. At ngayon, hindi na ito kasing simple ng pagre-resign. Ginoong Nie, pinutol ni Nieren. Para sa pamilyang Chi, mabubuhay o mamamatay. Nagpumiglas si Chi Chonjiao sa kanyang puso sa loob ng ilang segundo. Hindi niya maiwasang sumagi sa kanyang isipan ang iyong mukha. Malinaw na gusto ka niya. Ngunit nakikipag-ugnayan ka pa rin kay Ye Yaochin. Ang zonan na ito, dahan-dahan niyang itinaas ang baso ng alak, uminom, at lumakad papunta kay Nieren. Mayabang na ipinikit ni Nieren ang kanyang mga mata. Si Chi Chonjiao ay isang napakagandang babae. Ang pagiging pinakain niya ay isang uri na ng kasiyahan. Lalo na't siya pa ay mula sa pamilyang Liang. Ito ay dobleng kasiyahan. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ipinikit ang kanyang mga mata. Naghihintay na dahan-daang lumapit si Chi Chonjiao. Ngunit sa sandaling iyon, isang pares ng mga kamay ang biglang pumalakpak sa kanyang tiyan. Sa sandaling ito, si Chi Chonjiao ay may hawak na isang lagok ng alak habang lumalakad sa harap ni Nieren. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang pares ng mga kamay ang biglang pumalakpak sa kanyang tiyan. Hindi nakahanda si Chi Chonjiao. Naramdaman lang niya ang paggulo ng kanyang tiyan. Ang laman ng kanyang tiyan ay hindi makontrol na umakyat. Nakita siyang parang gripo ang kanyang bibig. Iba't ibang klase ng likido ang lumalabas. Dumidiretso sa bibig ni Nieren. Ang buong mukha nito ay natabunan din. Natigilan ang mga kasama. Natigilan din si Chi Chonjiao. Dahan-daang iminulat ni Nieren ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay at pinunasan ang mukha. Lintik, ano ba to? Masarap ba? Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa tabi. Doon lang napansin ng mga tao na may isang taong nakatayo na pala sa tabi ni Chi Chonjiao. Chen Pingen. Para siyang nakakita ng multo. Hinding-hindi niya inaasahan na magpapakita ka rito. Kumislap ang mga ilaw sa kanyang mga mata. Hindi mo rin inaasahan na makikita mo siya rito. Nang makita mong napipilitan siyang wala nang mapuntahan, lumapit ka pa rin. Bagamat ang babaeng ito ay may apelyidong Po. Mayroon pa rin kayong kasunduan sa kasal. Hindi mo pa rin maaaring hayaang apihin siya. Ginoong Nie, nataranta ang mga kasama. Sobrang nakakadiri. Sumisigaw si Nieren na parang pinupunit ang puso. Papatayin kita. Papatayin kita. HMPH. Casual mo siyang sinipa pabalik sa sofa. Ngumisi ka. Karapat-dapat ka ba? Nangangahas kang pilitin ang babae na uminom. Lalaki ka pa ba? Kung gusto mong uminom, umuwi ka at hanapin mo ang nanay mo para uminom. Pagkasabi nito, hinayla mo si Chi Chonjiao. Marahan kang sinabi. Tara na. Sa hinaharap, lumayo ka sa ganitong klaseng tao. Medyo nahihilo si Chi Chonjiao. Kinagat niya ang kanyang labi. Halos hindi namamalayang sumunod siya sa likuran mo. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng seguridad na hindi pa niya nararanasan dati. Tigil. Nanginginig ang buong katawan ni Nieren. Sugurin niyo siya. Patayin niyo siya. Bilisin niyo. Nag-atubili ang mga kasama. Sinusulan sila ni Nieren.
Anong kinatatakutan nyo? Ako ang bahala. Ako ang mananagot sa lahat. At saka, nasa likurang bakuran si Ginoong Joe. Pagkasabi nito, hindi na nagatubili pa ang mga kasama. Kinuha nila ang mga bote ng alak at sumugod diretso sa iyo. Ngunit sa ilalim ng iyong maliksing kilos, ang kanilang mga galaw ay tila walang silbi. Bang, bang, bang. Sa loob lang ng ilang segundo, lahat sila ay napabagsak, nakahandusay sa lupa, walang tigil sa pag-array. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakaagaw na ng pansin ng mga tao sa paligid ang ingay. Diyos ko, may nangangahas palang makipag-away sa Waihu Mountain Villa. Talagang sawa na siya sa buhay. Huwag kang magmadali, may magandang palabas tayong mapapanood ngayon. Ano man ang iyong posisyon, kapag nanggulo ka rito, huwag kang umasang makakaalis ng nakatayo. Humahanga ako sa mga taong alam ang hirap ngunit sumusulong pa rin. Sayang lang at madalas, ang mga bayani ay pumapasok sa lungga ng tigre at hindi na nakakabalik. Nakahuma si Chi Chonjiao mula sa pagkabigla. Namumutla ang kanyang mukha, nanginginig. Chen Pingen, bilisan mo, umalis ka na. Ito ang Waihu Mountain Villa. Kapag hindi ka pa tumakbo, huli na ang lahat. Bilisan mo, huli na ang lahat. Lumabas na si Ate Hong. Narinig ang mga bulungan sa paligid. Nakita sa likurang pasukan ng entablado. Isang babaeng may magandang hubog ng katawan. Nakasuot ng pulang mahabang bestida. Ang lumabas. Sa tabi niya ay si Zhou Chenkun na nakita mo ngayong araw. Magkahawak kamay silang dumating. May magaang ngiti sa kanilang mga mukha. Sa likuran nila ay isang matandang lalaki na nakaitim na balabal. Napansin ni Ate Hong ang sitwasyon dito. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Ang hangin sa paligid ay para bang lumamig. Lahat ng sangkot, putulin ang 4 na paa at itapon palabas ng Waihu Mountain Villa. Pagkasabi nito, sabay-sabay na napasinghap ang mga tao. Hindi katakatakang si Ate Hong. Talagang walang awa kung kumilos. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Nieren. Ginoong Joe, tulungan niyo ako. Ako si Nieren. Bilisan niyo. Tulungan niyo ako. Nang marinig ang pangalang ito, doon lang nalaman ng mga tao na siya pala ang prinsipe ng Chenhong Pharmaceutical. Gayunpaman, kahit na dumating pa ang kanyang ama, hindi siya mangangahas na manggulo sa Waihu Mountain Villa. Tumingin din si Zhou Chenkun sa direksyon ng boses. Kumunat ang noo ni Ate Hong. Ginoong Joe, kilala niyo ba si Nieren? Tumango si Zhou Chenkun. Pumunta ako ngayon para sa negosyo ng gamot. Ang Chenhong Pharmaceutical ay isang partner. Ang kanyang pagdating ngayon ay hindi lang para sa iyo. Mayroon pa siyang isang lihim na layunin, ang monopolyo sa merkado ng gamot. Ang pagkakataon sa pag-unlad ni Ye Yaochin. Saglit na nag-isip si Ate Hong. Ang Waihu Mountain Villa ay may mga patakaran ng Waihu Mountain Villa. Walang sino man ang maaaring sum-iron nito. Ngunit dahil kaibigan siya ni Ginoong Joe, magbayad na lang siya ng ilang danyos. Ngumiti si Zhou Chenkun. Salamat po, Ate Hong, sa pagbibigay ng mukha. Pagkatapos ay sinabi niya, si Munting Nie ay nanggulo sa lugar ni Ate Hong. Sinira niya ang mga patakaran. Magbayad siya ng 30 milyon bilang kabayaran. Nang marinig ang numerong ito, napasinghap ang mga tao. Para sa isang away, nagtakda siya ng 30 milyong halaga. Ngunit kumpara rito, ang makakaalis ng ligtas ay maganda na. Bagamat masakit sa puso ni Nieren, sinabi pa rin niyang sulit ito. Salamat po, Ate Hong. Salamat po, Ginoong Joe. Masama siyang sumulyap sa iyo. Chen Pingen, hihintayin kita sa labas ng pinto. Ngayong gabi, hindi kita hahayaang hindi magsisi. Ang matandang ito ay hindi isang tao. Pagkatapos magbitiw ng masasamang salita si Nieren, tumawa siya ng malakas, tumalikod, at umalis. Namutla si Chi Chonjiao na parang patay. Kalmado kang sinabi. Ayaw kong tinatakot ako. Ang maunang kumilos ang aking estilo. Pagkasabi pa lang nito, sumipa ka. Bang! Tulad ng isang saranggolang naputol ang tali. Lumipad si Nieren. Natigilan ang mga customer. Nang ahas pa siyang kumilos. At sa harap pa ni Ate Hong. Ito ay paghahanap ng kamatayan. Agad na naging kasing lamig ng yelo ang mukha ni Ate Hong. Shen, sabihin mo kay Tio Wu na patayin siya agad. Sa susunod na segundo, isang matangkad na anino ang lumitaw. Mayabang siyang lumapit sa iyo. Ang mga taong may kaunting kaalaman sa martial arts ay makikita agad na isa siyang eksperto.
Sina Zhou Chenkon at ang kasama niyang matandang lalaki na nakaitim na balabal ay bahagyang kumunat ang noo. Ngunit sa sandaling iyon, isang sigaw ang narinig mula sa booth. Nagmamadaling tumakbo si Zhang Shuang. Nang makita niyang ikaw iyon, napuno ng galit ang kanyang puso. Hindi ka ba maaaring manahimik sandali? Nagdudulot ka pa ng gulo sa binibini. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Ate Hong. Ate Hong, baguhan lang po siya rito. Hindi alam ang mga patakaran. Tao po kami ni Binibining Ye. Ang pangalan niya ay Chen Pingan. Ako naman si Zhang Shuang. Nang marinig ang iyong pangalan, natigilan sandali si Ate Hong. Samantala, nagbago ang tingin ni Zhou Chenkon. Tunay ngang makitid ang daan ng mga kaaway. Ang hamak na ito ay nang ahas pang pumunta rito para manggulo. Ate Hong, ito ay alitan naming dalawa. Magdaragdag ako ng 10 milyon bilang kabayaran. Hayaan mo na kaming lumabas para ayusin ito. Pwede ba? Saglit na nag-isip si Ate Hong. Pagkatapos ay tumango, sige na rin. Ang alitan ninyong dalawa ay kayo na ang lumutas. Ngunit ang kabayaran, magdagdag ng 30 milyon. Walang problema. Buong pusong pumayag si Zhou Chenkon na magdagdag ng kabayaran. Ngunit mabilis na pumihil si Zhang Shuang. Hindi. Kilalang-kilala ni Zhang Shuang si Zhou Chenkon. Kapag siya ang lumutas, tiyak na mamamatay si Chen Pingan. Bagamat kinaiinisan niya ito, at gusto pang ang mamatay na ito. Ngunit ngayong araw, siya naman ang nagmungkahi na lumabas. Kung malalaman ng binibini na hindi niya ito naibalik, hindi masukat ang magiging kahihinatnan. Nagpatuloy siya. Ate Hong, bilang may-ari ng tindahan, sa inyong lugar naganap ang alitan. Ano man ang anggulo, may responsibilidad kayo. Ang bagay na ito ay kayo lang ang makakalutas. Sa sandaling iyon, malamig kang sumingit. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ako ang sangkot dito. Bakit hindi nyo tanungin ang opinyon ko? Hindi nyo ako isinasama sa usapan. Para akong tagalabas. Kung gayon, ano ang iyong opinyon? Malamig na nagsalita si Ate Hong. Sabay-sabay na kayong sumugod. Walang pakialam mong sinabi. Pagkasabi nito, natulala ang mga customer. Nababaliw ba ang taong ito? Dahil kay Binibining Ye, wala na siyang kinatatakutan. Chen Pingan. Sabay na sumigaw sina Zhang Shuang at Chi Chuanjiao sa gulat. Samantala, sina Ate Hong at Zhou Chenkon naman ay puno ng galit. Napakayabang. Anong sabi mo? Sabay na nagsalita sina Ate Hong at Zhou Chenkon. Ang taong ito ay isa lang hamak na payaso. Paano siya nangangahas magsalita ng ganito kalaki? Kinamot mo ang iyong tainga. Sinasabi kong lahat kayo rito ay basura. Pagkasabi pa lang nito, nanlisik sa galit sina Tio Tian at Zhou Chenkon. Nangangahas siyang magyabang sa harap nila. Patayin siya agad. Agad na naghandang kumilos ang matandang lalaki na nakaitim na balabal. Ngunit pagtayo pa lang niya, Shua, isang anino ang hamarang sa harap niya. Walang iba kundi si Tio Wu. Sa Waihu Mountain Villa, kapag hindi nagsalita si Ate Hong, walang sino man ang maaaring basta-bastang kumilos. Ito ang patakaran. Para siyang nakaharap sa isang malaking kaaway. Tumingin si Tio Tian kay Zhou Chenkon. Samantala, si Zhou Chenkon naman ay tumingin kay Ate Hong. Kalmadong sinabi ni Ate Hong, Ginoong Zhou, dalhin mo muna si Nieren para magpagamot. Ako na ang bahala rito. Ang ilang salita ni Zhang Shuang ay tumama sa kanyang kahinaan. Kung sa Waihu Mountain Villa ay hahayaan niyang kumilos ang mga tagalabas, masisira ang pangalan ng Waihu Mountain Villa. Ito ay isang bagay na hinding-hindi niya maaaring pahintulutan. Pagkatapos mag-isip ni Zhou Chenkon, bagamat galit, ngunit ang pagpatay sa iyo ay maaaring magdulot ng paghahabol mula kay Ye Yaochin. Kaya, tahimik siyang umalis. Sa sandaling iyon, lihim na nakahinga ng maluwag si Zhang Shuang. Magalang siyang sinabi kay Ate Hong. Salamat po, Ate Hong. Sa unang pagkikita, marami po kaming nagawang kasalanan. Ngayong araw, magbabayad po kami. Sa hinaharap, madalas po kaming pupunta para suportahan kayo. Sana po ay magkaroon tayo ng magandang relasyon. Sino ang nagsabing gusto kong magkaroon ng magandang relasyon? Malamig na sumagot si Ate Hong. Walang sino man ang maaaring manggulo sa Waihu Mountain Villa. Walang sino man. Nagpatuloy siya. Kung si Binibining Ye mismo ang pupunta rito, maaaring hindi ako makapagpasya. Ngunit si Chen Pingan ay isa lang asong inaalagaan niya. Wala siyang karapatang manggulo rito. Tio Wu, patayin siya agad. Nang marinig ito,
Para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi siya nagbibigay ng mukha. Huwag. Nanindig ang mga balahibo ni Chi Chonjiao sa takot. Sobrang nagsisisi siya. Kung alam lang niya, dapat sana ay nakinig na lang siya kay Nieren. Hindi na sana mamamatay si Chen Pingen. Walang pag-aalinlangan si Tio Wu. Lumipad siya pataas papunta sa babae sa ikalawang palapag. Ang kanyang matatalas na kuko ay direktang tumutok sa iyong lalamunan. Sa isang iglap, nakalapit na siya sa harap mo. Mamatay ka na. Bang! Ngunit casual mo lang iwinasiwas ang iyong ulo. Isang sipa ang tumama sa dibdib ni Tio Wu. Pinatalsik mo siya. Mas mabilis pa kaysa sa pagdating niya. Malakas siyang bumagsak sa paanan ni Ate Hong. Sinabi kong lahat kayo ay basura. Dahil pagbagsak mo mula sa booth, dumiretso ka kay Ate Hong. Gusto mo pa akong patayin. Natulala ang lahat ng tao sa eksena. Ang Waihu Mountain Villa ay palaging kilala sa pagiging mabangis. Hindi pinapayagan ang sino man na lumabag. At si Tio Wu, sa isang tingin pa lang, halatang isang eksperto. Ngunit isang sipa lang ni Chen Pingen ay napatalsik na siya. Hindi makapaniwala sina Chi Chonjiao, Zhang Shuang, pati na si Ate Hong. Nagdilim ang mukha ni Ate Hong. Chen Pingen, dahil sa ginawa mo kanina, kahit si Binibining Ye ay hindi ka mapoprotektahan. Huwag mong isipin na dahil marunong kang makipag-away, maaari ka nang maghari Harien. Sa lipunan, hindi lang lakas ang pinagbabatayan. Sa kanyang puso, hindi kanya kailanman pinahalagahan. Iniisip niyang isa ka lang hamak na taong umaasa sa babae. Muli siyang nagsalita, natauhan ang lahat mula sa pagkabigla. Tama, ang mga taong marunong makipag-away ay pawang mababang uri lang. Ang Waihu Mountain Villa ay nananatiling matatag sa Tianhai City. Ang kanyang pinagmulan. Kaya mo bang isipin? Sa sandaling iyon, lumapit ka, bahagya kang umiling. Ayaw kong pumatay. Nakakasira ng folk bao. Ayaw ko ring manakit ng babae. Masyadong mababaw. Ngunit ang ginawa mo ay talagang nakakainis. Ganito na lang. Lumuhad ka at magkautaw ng 3 beses. At patatawarin kita. Ano? Papaluhurin si Ate Hong. Nagkagulo ang buong eksena. Si Ate Hong, sa puso ng mga taga-Tianhai, ay isang babaeng may malawak na koneksyon. Hindi masukat ang kanyang pinagmulan. Papaluhurin mo siya. Kaya mo bang tanggapin iyon? Ano ang sinasabi mo sa hamak na iyon? Galit na galit si Ate Hong. HMPH. Tamad kang magsalita pa. Mabilis kang sumipa sa binti ni Ate Hong. Nawalan ng balanse si Ate Hong. Diretsyong lumuhad siya sa harap mo. Ang pagluhod na ito ay nagpatulala sa lahat. Gayunpaman, hindi pa rito natatapos ang mga pangyayari. Kung hindi ka luluhod, tutulungan kita. Tandaan mo, ito ay para sa iyong kabutihan. Habang sinasabi ito, iniunat mo ang iyong kamay para hawakan ang buhok ni Ate Hong. Nataranta sina Zhang Shuang at Chi Chonjiao. Chen Pingen, nababaliw ka na ba? Kung hindi ka magdudulot ng gulo sa binibini, mamamatay ka ba? Paano nagkaroon ng isang hamak na taong tulad mo na hindi marunong lumugar sa mundo? Tumakbo rin si Chi Chonjiao. Takot na takot siya. Nanginginig siya. Nakagawa ka ng malaking gulo. Malaking gulo. Bilisan mo. Humingi ka ng tawad kay Ate Hong. Ate Hong, tumayo po kayo. Hindi po sinasadya ni Chen Pingen. Nanginginig sa galit si Ate Hong. Umalis kayo. Masama ang tingin niya sa iyo. Nagngangalit siyang sinabi. Ikaw ang unang tao sa mundong ito na nagpaluhod sa akin. At ikaw din ang magiging huli. Nangangahas ka bang hayaan akong tumawag sa telepono? Bahala ka. Walang pakialam mong sagot. Tumalikod ka at bumalik sa ikalawang palapag. Kanina. Dapat sana ay pinilayan ko na ang mayabang na si Zhou Chenkon na iyon. Paano ko siya hinayaang makatakas? Pagkakamali. Bumalik ka sa iyong dating pwesto at nagpatuloy sa pag-inom. Na para bang walang kinalaman sa iyo ang kaguluhang nagaganap sa likuran mo. Kinuha ni Ate Hong ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Asawa, inaapi ako rito sa Tianhai. Lahat ay napigil ang hininga. Napuno ng tensyon ang bar. Ang usapan sa telepono ay pinalakas sa pamamagitan ng sound system ng bar. Si Munting Wu ba? Hayaan mong pilayin niya ang taong iyon. Mula sa pagitan ng mga ngipin ni Ate Hong lumabas ang mga salita. Si Tio Wu ay hindi kalaban. Ngayon, nasa harap ko siya. At ako, nakaluhod sa lupa. Asawa, pinapaluhod niya ako at pinapahingi ng tawad. Kung hindi, papatayin niya ako. Pwede ba?
Galit na galit ang matandang boses. Sa maliit na Tianhai na ito, may nangangahas pang galawin ang babae ni Sun Liangkoy. Sino siya? Anong pangalan niya? Ang pangalang Sun Liangkoy ay parang isang bomba na nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Ang pamilyang Sun sa kabisera ng probinsya. Ang pangalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong probinsya. Mas mataas pa kaysa sa pamilyang Zhou. Si Ate Hong pala ay babae ni Sun Liangkoy. Ano? Lalong nataranta si Zhang Shuang. Pagdating sa Tianhai, natural lang na alamin niya ang sitwasyon ng buong probinsya. Alam din niya kung anong klaseng nilalang ang pamilyang Sun. Ang pakikipag-away kina Ouyang Hai at Xu Tianlong ay hindi na masama. Ngayon, nasaktan pa niya ang pamilyang Sun. Nang marinig ni Chi Chuanjiao ang pangalan, diretsyong nahimatay siya sa takot. Bahagya kang kumunat ang noo. Pakiramdam mo ay medyo pamilyar ang pangalang ito. Ang nakatatanda ni Zhang Kangding ay hindi ba si Sun Liangkoy? Iyon pala ang asong inalagaan niya sa kulungan. Mayabang na nakatitig si Ate Hong sa iyo. Ang pangalan niya ay Chen Pingan. Siya ang partner ni Binibining Ye sa Tianhai. Dahil sa pangalan ni Binibining Ye, nangangahas siyang insultuhan ako. Malamig na suminghal ang kabilang linya. Dahil sa pamilyang Ye, maaalala ko pa, ang binibini ng pamilyang Ye. Maaari ko siyang ganap na balewalain. Lalo na't partner lang siya. Ano? Anong pangalan niya? Biglang nagbago ang tono ni Sun Liangkoy. Ang pangalan niya ay Chen Pingan. Naramdaman ni Ate Hong na biglang huminto ang boses ni Sun Liangkoy. Sa sandaling iyon, bumaba ka. Kinuha mo ang telepono. Walang pakialam kang ngumiti. Sun Bao. Hindi ko inaasahan na dati kang nagpapanggap na mabait sa kulungan. Tapos paglabas mo, ang galing mo palang maglaro. Ang babaeng ito, mas bata pa yata kaysa sa anak mo. No, manahimik ka. Ayaw mo na bang mabuhay? Desperadong sumigaw si Zhang Shuang. Nangangahas kang insultuhan ang asawa ko. Alam mo ba kung gaano siya kalakas? Namumula ang mga mata ni Ate Hong. Nagkagulo rin ang mga tao. Si Sun Liangkoy, sa buong probinsya, ay may pangalan. Nangangahas siyang tawagin itong aso. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang umalingaw-ngaw ang kabilang linya ng telepono.